Pero balita ko nung nakaraan, nag-Taiwan kayo Pwede mo ba ikwento sa amin kung ano yung mga nangyari ron? Taiwan kami ng, ng mga kasama namin. Sama ko si Manda Baliw, si JD, si J. King, si Sherin, si Boss Wancho, si pangalan nito, Poison, yan, kasama namin yan, Katana. And sa mga ibang mga mga iba pang mga battle MC na nakasama namin sa Taiwan. Ayun, maraming salamat. Siyempre, binabati ko yung aming organizer sa Taiwan na isa sa napapunta sa amin doon, si Boss Chad Parak. At siyempre, isa rin na organizer sa Taiwan na bigay sa amin ng daan para makalibot kami. Si Ma'am Erlyn Xiao. Maraming salamat. Aware ka ba na habang nasa Taiwan ka, sir, may nag-trending kang video? Meron mga nagtag sa akin sa social media ko, tapos meron ding nag-message sa akin. Ibig sabihin, aware ka ron, alam mo yun. Pwede mo ba ikwento sa amin yun? Yung video na yun? Kasi trending siya talagang pinag-usapan siya. Kasi unang-una, may mga, nasabi ko nga, meron kaming tawag dito na may nagtag sa akin at may nag-message. Ganito. About sa trending video, hindi ko alam kasi maraming page yung gumawa. Hindi lang isa, marami, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. As yun, marami. Mga talagang involved ako doon sa pages nila na yun. And then may mga comment doon na yan yung nawalan ako ng boses, di ba? Nawalan ako ng boses. Yun. Yung video na yun, gusto ko lang i-explain na ganito po kasi, way back 2019 kasi yung video. 2019 yung video. Almost, parang, tama ba? 2019. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Talagang, mag-26 na ngayon. Ngayong, Dalawang buwan na lang. 26 na. Medyo matagal na talaga siya. Yun yung panahon na, na nakapasok ako sa Flip Top. Nakapasok ako debut sa battle mo. Kumbaga, debut battle. Ngayon, hindi ko alam dun sa nag-upload, hindi ko alam kung ano yung intention niya. Unang-una, hindi ko alam yung intention niya. Ang gusto ko lang dito, na hindi ko sinasabi na ipagtanggol ko yung sarili ko. Gusto ko lang, kung may mga bukas yung isip para mapakinggan yung side ko, di maraming salamat. Dahil kung sa mga sarado yung isip, at alam ko naman napapanood nyo to, maraming salamat pa rin kasi tinapos nyo yung video na to. Yun. Ang masasabi ko lang doon, edited po yung video. Putol po siya kung tutusin. Hindi po siya yung talagang video talaga. Na full video. O kung ano yung kwento noon. Wala pa po siyang pandemic. Yung audition ko na yun is nakapasok ako sa Flip Top. Ngayon, ganito po kasi, paano ko ba siya sisimulan talaga na mas matindi? Sa pananaw ko po kasi, meron po tayo kasi mga community. Ako po, sa akin, meron po kaming rap community. Sa iba naman po, merong band community. Basketball. Sa iba naman, merong Miss Gay community. Basketball. May mga community po tayo kasi ng mga sinasalihan Ganon. Ngayon, hindi ko po alam po sino po yung nag-upload nun. Ang gusto ko lang po sabihin sa video na yun, napagsisihan ko na po yun way back 2019 pa po. Na talagang hindi ko alam kung bakit siya nag-trending ngayon. Ang akala ng iba, ngayon siya nangyari. Ngayon siya nangyari. Ibang-iba po yung video ko na yun. Nakita nyo naman po, payat pa ako. Ngayon, yung kwento po yung sinasabi niya na Cordero ng Diyos, meron po kasing comedy skit yung mga comedian na for example, para sinasabi nila, anong kakantahin mo? Cordero ng Diyos. Yun yung, kumbaga, na-adapt po siya. Na-adapt po yung ganong parang skit nila na ginawa ko sa battle rap. Sa battle rap. Ngayon, ginawa ko na siya dun sa Flip Top. Ngayon, wala akong intention dun kundi mag-entertain ng tao.
Ngayon, wala akong dapat anuhin doon. Ngayon, nakita ko naman na kaya nga nangyari sa akin yung ganung bagay, mula nung nagawa ko yun, hindi ko na talaga siya inulit. At yung sa nag-edit, hindi ko alam kung bakit niya in-edit. Kasi una-una nilagyan niya ng pamagat na karma. Tapos nilagyan niya rin ng Bible verse. Diba? Talagang puputaktihin ka ng bashing. Kasi nga, una-una, religious religious yung, sabi niya, hinamak, parang si kaalaman niya tayo nag-ano ng video na yun. Parang sabi, hinamak ng taong ito, bla, kaya nawalan siya ng Pero hindi niya alam na na-edited yun. Kasi hindi naman ako yung, pagkatapos kong magsalita ng ganun, hindi naman ako nawalan ng boses nun Diretso pa yung video na yun Umabot pa ako ng round 2. Natapos mo pa yung round 1 Natapos ko pa yung round 1 at nakapag-start pa ako ng round 2 bago ako nawalan. And after naman nun, dahil natalo nga ako, nawalan ako ng boses, nagkaroon din ako ng boses nang natapos yun. At sa akin nga, sa aking pananaw at sa nangyari sa akin, pinagsisihan ko na yung bagay na yun. Na sobrang tagal na talaga na nangyari. Imposible naman po na mula way back 2019, 2020 hanggang 2025, hindi po ako nagbago. Nagbago po ako. Dun sa sinasabi niyo po na makikita ko yung mga comment minsan ng iba. May boses ka na pala. May boses ka na pala. Meron ka na palang nakakapagsalita ka na pala. Hindi po siya naganap ngayon. Naganap po siya 2019 at alam ko naman po yun na pinagsisihan ko na yung mga bagay na yun. Yung sa nangyari na yun. Never ko na siyang inulit at nag-focus na talaga ako sa battle rap noon. At dun sa nagawa ng video na edited, masasabi ko lang sa kanya, God bless sa kanya, kasi hindi niya na alam yung kwento ng buhay ko Una-una, hindi niya alam yung kwento ng buhay ko. Ginawa ko tong video na to, or sumalang ako sa video na ito, hindi para magyabang. Hindi para magyabang. Kumbaga, kung may maniwala sa akin at buksan yung tenga niya na kabila, at least na paliwanagan siya. Sapat na siguro yun. Kasi sa social media, pag hindi ka nagsalita, may masasabi yung basher. Pag nagsalita ka naman, may masasabi pa rin, di ba? Kasi walang kakontentuhan yung basher, di ba? Walang kakontentuhan. Yung sinasabi niyo po na, wait ka lang, darating sa iyo yung karma. Ganito. Kinarma na po ako. Kasi yun po yung stage, nung 2019, yun po yung stage na black sheep ako noon. Kasi wala pa rin ako sa Bataan that time Nasa Olongapo City pa ako noon At pandemic pa yun. Wala pang pandemic. Bago ako pumunta dito sa Bataan at nakita ko na kinarma ako sa buhay ko kasi marami nangyari sa buhay ko Tapos, syempre, may ginawa naman po ako mula 2019 hanggang 2025 para baguhin yung sarili ko. At ang akala ng iba, napakadaling sa madaling salita, kala nila madali yung pinagdaanan ko na yun. Ibig sabihin, napakahirap po yung pinagdaanan ko rin na yun. At marami rin po akong tsaka may kwento siya kung totoo siya bago kami isalang, there's around maghahating gabi na rin kami isinalang kasi marami kami nun. Ito yung explain ko yung nangyari. Bago kami sumalang doon, dahil maaga kami dumating, nag-hotel muna kami nung isang kagrupo ko tsaka isang kagrupo ko. Bali, 3 kami nag-hotel para magpahinga kami. At siyempre, dala na rin ng pagod, dala na rin ng stress. Dahil nga, unang-una, pag first time mo sa isang battle rap, tapos big event pa. Nandiyan yung kaba talaga. Talagang excited, di ba? Kahit pagod ka, magpa-practice ka, bla bla bla, para ma-catch up mo yung minimithi mo, di ba? Ngayon, sa madaling salita, nag-check out na kami,
pagka-check out namin, pumunta na kami sa may venue. Actually, hindi pa ako nasalang ng biglaan. Nasalang ako, mga alas 12 na. Itong kasamahan ko na isa, sabi niya, Day, gusto mo ng palamig? Kasi merong palamig dun sa labas eh. Kasi hindi naman siya yung bar kasi siya, tapos sa labas may mga bilihan. Gusto mo ng palamig? Sabi ko, oo, sige. Eh, napakalamig nung napakalamig nung palamig. Diba, ininom ko. Kasi libre naman niya. And nauhaw na rin naman na talaga ako nun. Tapos, hating gabi na rin siya isinalang ako. Ngayon, meron akong mga ginagawa dun sa video na kung napapanood niyo po yung mga video ko, underground, pa ako. Meron po ako yung malakas po akong pumalo sa dibdib. Kung mapapansin niyo po kung mapapanood niyo po yung full video nung 2019 ko na video na yon, malakas po yung palo ko sa dibdib. Parang babanat po ako na, ako, si Sir Teo. Parang gano'n ko, ilang beses ko yata ginanon yung dibdib ko. O basta, isa or dalawa. May ganun po kasi sa video kung mapapanood nyo po, malakas po talaga yung pagkakakaldag. Malakas yung pagkakaldag. Sa round 1 po yun, sa round 1. And then, siguro isa rin yung sign nag-epekto na nangyari sa akin. Ba't nawala yung boses mo? Pero natapos ko po yung round 1 ko, bago ako mawalan ng boses sa round 2. Ngayon, nung nawalan na po ako ng boses, dahil nagawa ko na nga po yun nung round 1, pinainom naman po ako nila ng tubig. Eh, yung tubig na yun, hindi naman pala tubig. Kundi yung binibigay sa akin na baso is alak. Ay, alak pala yun. Alak na may yelo. So, syempre ako, dahil gusto ko maibalik yung lines ko, gusto ko maibalik yung boses ko, ininom ko siya. Malamig din. Eh, di, lalo ako nawalan. Lalo ako nawalan ng boses. Kaya, wala po ako intention talaga nung gabi na yun. Ang gusto ko lang po, matapos yung line ko, makapag-entertain akong ganito. At alam ko naman pong, yung binabato niya sa akin, kung yun po yung pananaw niyo, pinagsisihan ko na po yan. Sobrang tagal ko na po siyang pinagsisihan at alam ko naman po na nagawa ko na yung pagsisisi na yan. At, syempre, bilang isang tao, nagkakamali rin po ako. Hindi naman po ako perfecto eh. Yung mga nanguhusga po sa akin, lalo-lalo na sa mga nasa comment section na talagang akala mo naman eh napaka-perfectong tao, ang masasabi ko lang po sa inyo, God bless po sa inyo. Kasi kung manguhusga kayo ng tao, di mas masahol pa, di ba? Mas masahol pa yung mas masahol pa yung husga nyo eh. Ang matindi pa nun, hindi nyo talaga titigilan yung tao hanggat hindi kayo nakakuha ng sagot. Diba? Hindi sila nasasatisfy. Kasi paulit-ulit nyo lang sasabihin na ganito, ganyan. Tapos yung sa mga sabihin na natin mga nanggagatas. For example, yung mga nagpo-post ng mga page, ganito, ganyan. Hindi nyo naman po alam yung kwento eh. Hindi nyo alam yung kwento nung 2019. At hindi niyo rin po alam yung kwento ko. Para husgahan niyo ako sa ganong sitwasyon, 'di ba? Mahirap sa social media, napaka-toxic. Grabe, napaka-big deal ng mga tao sa social media. Hindi ko alam kung mga tao pa ba kasi walang tigil sa pagko-comment eh. Ang masasabi ko lang po sa inyo is God bless po. Kasi alam naman po ng Panginoon ko ano yung nilalaman ng puso ko. At alam naman po ng mga nakakakilala sa akin kung sino ako. At yung mga naniniwala sa akin, maraming salamat. Sa mga hindi naniniwala, maraming salamat pa rin kasi pinakinggan mo ako. Diba? Hindi yung nakatakip lang yung isang tenga mo. Tapos, yung side lang na yung nakita mo. Ganun na ako kadumi. Pero hindi mo binuksan yung kabilang tenga mo para pakinggan yung side ko. Yun. Kaya yun lang yung masasabi ko. At sana, matigil din yung mga video na nag-i-edit para lang makakuha ng views. Kaya nga. Diba? Kasi wala namang wala naman siyang
Una-una, wala tayong pakailaman dapat sa platforms mo eh. Diba? Pag nag-misgay ka, sasali ka sa contest. Kasi gusto mo yan eh. Pag nag-rap ako. Pag nagbanda ka, ito yung style ko. Pag nag-basketball ka, ito yung style ko, di ba? Ganun eh. Eh ngayon, sa panahon natin ngayon, napaka-big deal ng mga galawan. Kaya masasabi ko na lang, God bless dun sa mga tao na nag-e-edit, na gusto lang pagkakitaan yung tao. At ang masakit pa dun, dinidegrade nila yung tao na yun. Kung makapanghusga sila. At sana ay tigilan na, no? Sana tigilan na. Hindi na Wag na maulit sa iba. Dapat kung gagawa kayo ng video, buuin nyo. Para malaman na iba bakit tumantong doon sa ganong sitwasyon. Mas maraming magagalit kung ganun lang eh. Kung ganun lang yung video mo, napakaikli. Tapos sasabayan mo pa ng voice over na hinamak nito ang ano mo pa. Hindi mo alam yung kwento ko. Hindi mo alam yung kwento ng buhay ko para sabihan mo ko ng ganyan. Diba? Una-una, wala naman din akong ginawa sa'yo. Diba? Wala akong ginawa sa'yo. At una-una, wala rin akong karapatan para husgahan ka. At sa mga nanghusga sa akin, nasa inyo na po yun. Kung maniwala kayo sa akin o hindi. At ako po'y nakapag-explain sa inyo ng mas maayos. Maraming salamat. So, yun na, malinaw Galing sa nag-iisang serdeo yan. Sana naliwanagan kayo lahat at nalaman nyo ang totoong istorya sa likod ng video na yun.